very glad no, and we are all glad nga. Once again, nagkatapok na sa tao, although dili paingon nga puno ang simbahan, but kanaganing to those also who are worshiping with us online, no, we are all kanaganing welcome and we are happy no to see each other no nga atong kasing-kasing puno og kalipay diha sa Ginoo no nga once again we are here in this place ganing puno sa kanang pagdaig sa ato ang Ginoo, knowing throughout the whole week no God has sustained us, kanaganing God has ingon pa provided us with everything atong gikinahanglan. And I know that throughout no the days nga nilabay, nasad may mga inyohang mga gipangagian, inyohang mga own challenges, baron experiences, opportunities nga gigrab, and many victories no throughout the days nga nilabay. And I know nga in those days no dako ang inyohang mga pagpasalamat diha sa Ginoo. So no, this time why not declare that thanksgiving to our God, amen. And let us declare this song. Gingon He is the highest one, so I call on the name of that highest one, amen, and that name is Jesus. And pagkanindot ana kasing-kasing ba, knowing walay laing mas labaw, ingon pa, walay lain nga mas halang doon, kundi ang Ginoo ra jud. And mao na nga kasing-kasing ang gipangita sa Ginoo. We were talking about the life of Joseph gani. One of the highlights nga among nakuha is nganong gipili man sa Ginoo si Joseph, because God knew the heart of Joseph. Nga whatever circumstances, whatever trials iyang mag-go through, he can kanaging overcome it because naa siya kanaging tinud-anay nga pagtuo diha sa Ginoo, and kanaging tinud-anay nga musalig diha sa ato ang Ginoo. So I know kamusag nga naa diri no, naasan mo ni ana nga kasing-kasing, amen. Amen nga ka mula hutay, kasing-kasing nga ka naging mupadayon despite kung unsa man ang kanang pag-aagion, but because you know nga in the end kanaganing naay gitagan or naay giandam nga dako ang Ginoo para sa ato, amen. So may I request everyone to please stand this morning, no, and let us declare the greatness of our God, amen. Let us declare the holiness of that God, amen. Declaring that yes Lord, as this song says, there is no other greater, no other higher than the name of Jesus, amen. You are worthy to be praised, oh God. You are worthy to be praised, Jesus. Yes, Lord. Come on, church. Declare the name of our God, amen. Yes, you are worthy to be praised, oh God. You're worthy to be praised, Jesus. In valleys or canyons wide, and every mountain that's much too high, I'll trust in heaven and speak your name. I'll trust you're faithful and you never change. Come on, declare. Your name is higher, your name is greater, your name is mighty, above it all. I lift my eyes where my help comes from. I call on Jesus, the highest one. Yes, come on, declare it, amen. From the garden, from the to Calvary, your blood and tears poured out for me. You hold the power of death and grave. I'm still in awe. You're amazing. Your name is higher. Your name is greater. Your name is mighty. Above it all, I lift my eyes where my help comes from. I call on Jesus, the highest one. Yes, you are worthy, Jesus. Come on, church, why not declare it, amen, that I have been saved by the name of our God. Yes, Lord, we thank you for that blood, oh Jesus.
is the name that has overcome. Come on, declare it again. Comes running in, eternal praise be upon our lips. You testimony, and by your blood, yours is the name that has overcome. Come on, declare, yours is the name that has overcome. Yours is the name that has overcome. Declare your name is higher, your name is greater, your name is mighty, upon me I lift my eyes where my help comes from. I call on Jesus, the highest one. Your name is higher, your name is greater, your name is mighty, upon me I lift my arms where my help comes from. I call on Jesus, the highest one. You call on the name, you will be saved. Amen. When you call on the name of the Lord, come on, declare it. When you call on the name, amen. If you call on the name, you will be saved. Come on, declare it. So call on the name of the Lord, yes, Jesus. Call on the name, declare it, amen. Yes, Lord, we are saved, oh God, because in Jesus, amen. Come on, declare, so call on the name. So call on the name, you will be saved. If you call on the name of the Lord, so call on the name. You call on the name, you will be saved. Come on, declare. So call on the name of the Lord. Call on the name.
as a says, Lord, you are the highest one, O God. You are the greatest God. And Lord, we honor, we serve that name, Jesus. We serve you, God, because we know who you are. We serve you, God, because we know how you love, oh Jesus. So Lord, pour out your holiness upon this place, oh God. Pour it out, Jesus. Pour your presence in this place. Because we want to seek you more, oh God. We want to know you more, Jesus. Come on, church. Praise our God. Amen. He deserves all the praise. He deserves all the glory. He deserves all the adoration. Amen. So why not declare it with your heart right now? When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, yes, Lord God. Whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. One declare, it is well. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. Yes, Jesus. Though Satan should puff, though trial should come, let this place the assurance control. That Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Come on, declare, it is well, amen. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. Come on, declare, it is well. Oh, it is well. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. You are on which I stand, high place.
is well with our soul, Jesus. You are our rock, Lord God. We honor you, Jesus, and we bring, oh Lord God, the praise unto your name, Jesus. Come on, church. Glorify our God, amen. Glorify his holy name, amen, and declare it within your heart, amen. Yes, Lord, I have been saved. All the praise is unto your name, Jesus, amen. Yes, Lord God, you deserve all the glory, Jesus. You deserve all the praise, oh God. You deserve all the honor, amen. Yes, Lord God is worthy to be praised, amen. Yes, come on, church, lift your praises to our God, amen. Yes, Lord. We honor you, God, amen. Come on, church, amen. Every praise is to our God, amen. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God.
presence, church. And why not declare the goodness of our God? Amen. Yes, Lord. You are worthy of all praise, O God. You are worthy of all hallelujahs, O God. Worthy of all honor, Jesus. And Lord, we thank you for this morning, Lord God, for bringing us once again in this place, Lord Jesus, with a purpose, Lord God, to honor that mighty name, to honor that great name, Jesus. Lord, may you be enthroned upon this place, Lord God, even to those who are worshiping with us online, Lord Jesus. May your presence, Lord God, be worshipped wherever they are right now, Lord God. And we thank you, Lord God, for pouring out many blessings throughout the whole week, Lord Jesus. And today we gather again, Lord God, knowing that throughout the days ng Nilabay, it was not us, Lord Jesus, but it was you. Therefore, you deserve all the glory, Lord God. You deserve all the praise, Jesus. And Lord, we thank you for the word that you have prepared for us this morning, Lord God. May this, Lord God, renew our minds, Lord God. May this strengthen our bodies, Lord God, and may this encourage us, Lord God, to go, Lord God, further, to go in this journey, Lord God, with you, Lord Jesus. We thank you for the life of our pastor, Pastora Cyrene, Lord God, that will be delivering this message. Thank you for anointing her, Lord Jesus. And thank you for blessing her, Lord God, with your wisdom, that we may be able, Lord God, to receive the word wholeheartedly, Jesus. Lord, we thank you for this morning. And we thank you for the days ahead ng malabay pa, Lord God. We praise you, we honor you, Lord Jesus. We thank you for your Holy Spirit surrounding this place and your many angels, Lord God, worshiping with us right now. We bless your name. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. 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 Oh. Amen. Dalaygo na nga itong buhi nga Diyos ni ini nga kapuntagon o dako akong pagpasalamat ni ini nga opportunity nga makahimo na usab sa pagbarog diri sa atubangan aron sa pagdala sa pulong sa Ginoo ni ini nga kabuntagon. And I praise and thank the Lord. Though it is my kanang first time nga makawal Sunday ug palimong ko diri na kay free life pero lahi ra gid og Sunday bitano og managingon nga sa tanan natong pagbuhaton wala gid tay lain nga sa ligid ni kananan kundi lang atong buhi nga Dios. Ayan, nagkuhan ko sa PowerPoint kay murag wa pa man nakita dira sa TV. Excuse sa gamay. Bitaw no, while nag-prepare sa ato ang PowerPoint o salamat sa Ginoo ni ini nga kabuntagon nga diin niya nang sabta aron sa pagdaig ug pagsimba dira kaniya ug labaw sa tanan sa pagmadunggayo dira sa mga pagong. And niini nga kabuntagon basi matingala mo ba nga asa si Pastora Naomi. So si Pastora Naomi tuwa karon sa Amlan. So as what she kanaganing she announced nga once a month. So moadto siya mga kasimbahanan aron sa pag visit didto. So as district superintendent tungod kay wala man siya so mao na nga ingnan ko ni Pastor Naomi nga once a month kinahanglan na jud ka magwali kay may maligingon nga at that time ni kuan jud ko ba nga Lord
lahira mo gid og Sunday nga muwali ka ba og katong sa during sa free light nga time. But that time nga ni approach si Pastor Naomi, nana jud ko nga Ginoo kung mao ni ang imuhang kana ganing ipabuhat na usab sa ako why not ako ning buhaton. So there were times na kung moabutan ni ana nga sitwasyon ba, dami kayo ibalibad nga di lang sa ko kay murag hadlo ko, maulaw ko or di ko kabalo. So actually ingana ko sa una tungod sa ako ang personality nga kana ganing maulaw, mubarog sa atubangan. So mao na ang once nga pabarugon ako sa atubangan, wag gyud murag pana mangurog na tayo na tungkuan ani. But that time nga kana ganing sa dihanga kana ganing surrender nimo tanan ug may mo ka dependent dira sa atong buhi nga Dios. Manigiingon nga ang Ginoo ra gyud pud magapadayag sa iyang napunta sa imuha. So wala nga sa diha mo yung di ko kabalo Lord, but kana ganing ipakita pud sa Ginoo nga ganito kaniya once nga nalang jud kay willingness nga magpagamit dira kaniya. So mo na nga niini nga kabuntagon. So pasalamat tanong nga makahimo no sabta sa pagpamalandong dira sa mga pulong. Yes na dito man ko nagbasigod sa luyo na dahil sa tubangan. So this morning our text is found diretso lang ta sa Bisaya no. Our text is found in Jeremiah chapter 18 verses 1 to 10. So, kung dili man maklaro dira sa tubangan, pwede ra kita maka-open pod sa ato ang mga Bibles. So, gingon dira, giingnan ako sa Ginoo. Lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon ug didto'y hatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og hulmahon og lain. Unya giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo aniya sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo mo'y nagingon niini. Kun moingon ako nga akong ibton, gubon kanasod og gingarian, ug unya ang maong nasod maghinulsol sa iyang pagkadaotan, dili ko ipadayon ang ginahuna kong buhaton. Apan sa laing bahin, kun muingon ako nga tukuron ko ang usa ka nasod ug gingharian, ug unya kanang nasura magpakasala, dili ko ipadayon ang maayo nga giingon ko nga akong buhaton. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyong mga pulong. Before ta magpadayon, let us pray. Father, we thank you, Lord, for this morning, O God. We thank you for your presence and your Holy Ginoo nga mao na usab ang mga ministeryo ug mga convictar nga risa mo matag-usa ka mga kasing-kasing. While nga maminaw kami Ginoo ug magatuon gayo dira sa imong mga pulong. Dalaygon ka o Dios bisan pa man sa imong mga katawhan nga niya karon kauban sa imong panimbahon o God. Salamat kaayo nga ikaw gayud mag-aabli sa unahon ug kasing-kasing sa matag-usa. Nga mahimo gayud nga madinawaton sa bisan unsa man Ginoo nga pag-rebuke, pagtudlo nimo pinaagi sa imong mga pulong. Ug dalaygon ikaw sa imong pagabuhaton nga rikanamo niini nga takna sa kabuntagon. Ikaw ang among gipasalamatan ug gipasidunggan niining tanan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So this time, si Jeremiah, as we all know, he is called the weeping prophet, magsigirag hilak. Kay nga naman, mao ni ang panahon nga kanaganing naipabuhat ang Ginoo ngadto kang Jeremiah nga ipasulti ngadto sa iyang mga katawhan nga kinahanglan na gayud sila mobalik og maghinulsol sa ilang mga sala. And that time, gipaadto sa Ginoo si Jeremiah dito sa tighimog kulon ug dito gipakita sa Ginoo kung unsa siya nga klase nga pagka-Dios. Nagiingon dira nga busa miadto ako dito nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og hulmahon og lain. We all know that God is unsa man, He is our potter. Ug kita unsa raman ta? Kita ra gyud ang clay. Dito no, lapok, nagihulma sa Ginoo. So naabatay katungod nga mangutana, naabatay katungod nga magbuot sa Ginoo nga Lord, pwede ing ani lang pagkahimo sa ako Wala gyud kay nga naman He is the potter ug siya ra gyud magbuot kung unsaon ta niya paghulma. Ug mo ni gipakita sa Ginoo ngadto kang Jeremiah.
Tungod kay ang mga katawhan, ang mga Israelites at that time, grabe na kaayo ang kanaganing pagsupak dira sa Ginoo. Ug gusto ipakita sa Ginoo ngadto kang Jeremiah nga kung ang iyang mga katawhan kanaganing maghinulso lang ang mobalik dira kaniya, andam gayud siya nga modawat usab ngadto kanila. Same is true sa magkukulon nga bisag nakita niya nga unsa man, nakita niya nga ang iyang gibuhat dili maayong pagkabuhat, but ang iyang buhaton, ang buhaton sa magkukulon, pwede ragod niya usbon pagmasa og hulmahon og lain. Though mo ni iyang kanaganing gitinguha nga buhaton, example maghimo siya magbaron or bowl, but kung dili niya, kung nakita sa magkukulon nga dili maayo ang pagkabuhat, pwede ra gid na niya hulmahon pagbalik. Si Mestro dira sa Ginoo. There were times nga gamiton sa Ginoo ang mga circumstances sa atong kinabuhi to form us and to shape us kung unsang iyang gusto nga ipadayag nga rikanato. So there was an illustration about a chicken and a giraffe were having a conversation. The chicken said, "I don't understand why God made me so short. Life is hard down here." Kung imong imaginon ang manok, reklamo siya nganong gihimo siya sa Ginoo nga mubo. So, lisod sa iya ha, kay naaman siya sa ubos. Sumanang, I have to peck at the dirt for food, dodge predators all the time, and I can't even see what's coming. If only I were taller like you, life would be better. So, nagtanaw siya sa giraffe, ang giraffe taas kayo. Taas pagidog-liog. But siya, nga manok, ubos gid kayo mo po pagidog-liog. Mo na nga maglisod siya pagtan-aw, o gusto siya mo tan-aw sa muhangad baron. So maglisod para sa iya ha. And the giraffe chuckled and said, "Oh, you think it's easy being tall?" So diday sayo na po day mga struggles. Kung mubo ka, struggle po na nimo. Kung taas po ka, na po na struggle. So si Mr. sa giraffe, I have to bend way down just to get a drink of water. So, kung ang manok, sayon ra kasi pagtuka, o mainom siya, o makaon siya. Pero ang giraffe, unsa man, tungod sa kataas ang liog, kinahanglan pa siya mo duko. Kapoy baya kay na, di ba? So, gaingon dira, my neck cramps up from looking down all the time. And when there is a thunderstorm, guess what? Who gets hit first? Me. I wish I were shorter like you. So, mao po niyang reklamo nga kuna daw bagyo kana gani na ay mga kilat turon sa na nga mga kalamidad siya gyud na maigo kay taas man siya, whereas ang manok ngay mubo man siya pwede ra gid siya motago. As they were complaining, God spoke to them, "I designed each of you perfectly for the purpose I gave you. Chicken, you may be small, but you may be small, but you can find food on the ground where the giraffe cannot." Tinuod. Kaya taas ang giraffe, di ba, na basta-basta makita. Pero ang chicken, dali ra para sa iya, kay mubo raman siya, o naara siya sa ground. So, mo anang gingon dira nga, ang giraffe, I made you tall so you can reach food in the trees where the chicken cannot. Tinuod, mas dali sa giraffe, kay taas man siya, na siya gusto nga kaunon nga prutas, dali ra gid kay niya makabot. If I swap your heights, neither of you would survive. Stop questioning me. I know what I'm doing. Tinuod gid na. Wagi kay katungod nga mangutana sa Ginoo nga, Lord, nga nung gibuhat man ko nimo taas o mubo. So the chicken and the giraffe looked at each other, nodded and said, "Yep, let's just trust God." Wagi kay mahimo. Tungod kay binuhat raman ta sa Ginoo. Either taas man ka or mubo, ayaw na rin gid og reklamo tugod kay naagi na purpose ang tanan. One of my insecurities kana ganing kung kita sa imong kaugalingon, ikaw sa imong kaugalingon tagaan kag higayon sa Ginoo nga naipausab sa imuha unsa man na. Unsa na nga usa ka butang or usa ka aspect sa imo kana ganing kung sa physical lang, unsa man imong gusto ipausab sa Ginoo. Ang imo bang height? Ang imo bang color sa imuhang skin? Ang imo bang ilong? Ang imo bang buhok? Unsa man ang imong gusto ipausab sa Ginoo? Daghan siguro. Pero usara may gipangayo sa Ginoo, mo reklamo jud ta nga, Lord, pwede kani, pwede usbon nimo akong kamot, pwede usbon nimo akong buhok, pwede usbon nimo akong height, pwede usbon nimo ang akong ilong, akong mata, ang kilay, tanan-tanan. Daghan gid kaayo tay gusto ipausab. Tungod kay kung kita nga tawo pabuton, magbuot jud ta. Pero kay hinulma ra man tas Ginoo, be thankful kung unsa ang gihatag sa Ginoo nga feature sa imong
physical body. Tungod kay unique ka, mo nagingon sa Biblia. Every one of us is unique nga gi-create sa Ginoo. Ug wa gyud tay rason nga mangutana sa Ginoo nganong gihimo tay ingani sa Ginoo. So my topic this morning is called agingon dira, why can't we question God? Ngano man, kung kita nga tao daghan gid kay tagpangutana sa Ginoo no. Pero there are reasons nganong di ta makahimo ni ana. Have you ever questioned God about everything that has happened in your life, especially sa atuang mga kasinatian sa kinabuhi? There are times siguro nga mo yung ka nga, Lord, nganong nahitabo man ni, o nganong mao man ni ang akong gidangatan. We all face situations that we don't like, just like kung naaka sa kanaganing sitwasyon nga dili kang komportable. Diba? Di ka ganahan ana. So we don't know when we're not getting our way. So naagid kaayo nga usahay, dili nato makuha kung unsa atong gusto nga kanaganing gitinguha when somebody's not treating us right. Dili kaganahan ni ana nga sitwasyon. When a person gets on our nerves, naagi mga tao nga dili nimo ganahan pod. O gingon pidira, when stuck in traffic. O sa gina labi nas mga driver no. Kami ako kay gamotor man ko. So para sa ako kung sa motor sa yun ra kay kalusot-lusot ra man ka, pwede ra jud pug kamo reklamo nga ano man ning mga kon, pero sakyanan siguro lahi siguro pud og kanang sitwasyon kay labi nagtaas kayo nga linya, nga traffic jud kaayo, so ikaw nga driver maana jud ka ngano man ni nagdali pa jud ko. So naay mga sitwasyon nga moabot ani ana nga dili ka ganahan. So it's natural to have moments in life where we wonder why certain things happen. Natural ra gid tungod kay wa man gyud ta kabalugod unsa ang mahitabo sa unahan. And there were times nga mag-wonder ka nganong nahitabo man to. Whether it's suffering, loss, or unexpected struggles. Tungod kay kung nakabalo pa lang taon sa ang mahitabo sa unahan, kung gistoryahan pa lang ta sa Ginoo ni ana, wa gyud. Magbuot na jud ka. So as what Joel Osteen said, God uses difficulties to do a work in us. So kani nga tong mga kalisdanan nga nasinatian niini nga kinabuhi, gamito na sa Ginoo aron mapadayon og kanaganing ma-shape ta niya kung unsa ang iyang gusto nga kanaganing mahitabo sa ato ang kinabuhi. Ug wa gyud kay rason nga mohimo nga mo-question ni ana sa Ginoo igsuon. As what the Bible says dira sa Isaiah 64 verse 8, apan amahan kagihapon namo o Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magkukulon, kaming tanan imong mga binuhat. So unsa ra man ta? Lapok ug siya gyud ang atong magkukulon. Kita tanan binuhat sa Ginoo. Ug wala po'y rason nga manaway pug ka sa uban. Ngay mayong kangay nga na siya kabati ni mugnaong tungod kay kitang tanan natubangan sa Ginoo equal gayud. Gibuhat ta sa Ginoo kung unsang iyang gusto kana gani may tabo sa tong naong ingana kanang imong ilong napon ni katuyuan nganong inganag porma kanang imong agtang kanang imong baba kayo kung mausab na malay na pud imong naong, di ba? So mo na giingon nga di na kung ikaw na. So mo na nga di gid maayo pud nga magparitoke no kay kaabot sa langit di nagig kamailan sa Ginoo. Ikaw ba murag di man to ikaw ang akong binuhat. Nausab naman. So mo na nga kita mga binuhat ra gid sa Ginoo siya ang ato ang creator. So there are several reasons why we cannot question God. First, God's sovereignty over creation. We know nga siya gayon ang nagdumala sa tanan. As what the Bible says in Isaiah chapter 29 verse 16, gibalitad nila ang mga butang, mas importante ba de ang lapok kaysa magbubuhat og kulon? Makaingon ba ang binuhat sa iyang magbubuhat, dili ikaw mo'y nagbuhat kanako, wala kay igong panabot. Dili ka makaingon sa Ginoo nga, wa Lord, kana ganing di ka kabuot sa Ginoo. Mo nang giingon nga kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa tao, kung unsa ang kana ganing gialaw sa Ginoo nga mahitabo sa usa ka tawo, wala gid tay kana ganing katungod nga mo question ni ana sa Ginoo. Tungod kay siya ang nagdumala sa iyahang gi-create. So kita nga mga tao even sa kanang kanang environment sa mga kahoy unsa na ang ato ang nakita, ang Ginoo gayud mo'y nagdumala ni anang tanan. So kung wala ang Ginoo unsa kay may tabo? Wala gyud. Wa gyud tay mahimo. In Isaiah 46 verse 9 to 10 giingon dira, ayaw hikalimti ang nangagi
Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain sama kanako. Sa sinugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang sangputanan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. So God already know kung unsa ang mahitabo sa sa unahan. Sa sinugdan pa lang gani unsa man nasayran na gid niya unsa ang mahitabo sa katapusan. Kita, wa kita kasayod. Ug unsay mahitabo sa atoa niini nga kinabuhi ug kanus ara pud tatama ni ana ug unsa gid ang atong sangputanan, walay lain nga nakasayod ni anang tanan kundi ang atong buhi nga Dios lamang. Sa kanya gingon dera reason why we cannot question God. God's wisdom is beyond human understanding. We know nga gingon dira sa Ecclesiastes chapter 8 verse 17, apan dili kagayud makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili gayud nimo kini masayran. Ang mga maalamon miingon nga nasayod sila apan wala di ay. Wala gyud. Bisan unsa pa ka genius og bright diri sa kalibutan, scientist o unsa pa na. Wagid gihapon sila mismo sa ilang kaugalingon, di gihapon na sila makabalo kanus sila mamatay. Di gihapon na sila makapugong kung kanus ara taman ang kinabuhi nila diri sa kalibutan. Because only God knows, tungod kay siya man ang nagbuhat sa atoa, siya ang nagbugna sa atoa. So bisan unsaon nato paninguha, dili gayud nato masayran og matugkad ang hunahuna sa Ginoo. In Deuteronomy chapter 29 verse 29, adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag. Apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundo nato ug sa atong mga kaliwat hangtod sa kahangturan. So mao gid ni gikan sa iyang mga katawhan sa mga Israelites, ang Ginoo naghatag na daan kung unsa gid ang iyang gusto ipabuhat ngadto kanila. But unsa may nahitabo sa iyang mga piniling katawhan, nisupak gihapon sila sa Ginoo. So mo na ang Ginoo gingon dira nga naay mga tinago nga ang Ginoo ra gyud, mga sekreto nga ang Ginoo ra gyud mo ay nakasayod ug wala niya ipadayag ngari kanato. Baton sa man ang iyang gipadayag ang iyang mga kuman ngari kanato nga angayan gayud natong sundon. So mo na nga dili kita maka-question kung unsa gayud ang kanaganing pagabuhaton sa Ginoo because God's wisdom is beyond our understanding. In Isaiah 55 verses 8 to 9 giingon dira, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Wa gyud. Manang giingon nga giingon ang laraw dira plano. So sa other nga termino ba. So di gid ta makahibalo ug di gid nato matugkad ug unsa ang plano sa Ginoo ug unsa ang iyang kabubuton nga rikanaton. All we have to do is mosalig lang gid ta nga ang Ginoo naagi gipamuhat ug pagabuhaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And third reason why we cannot question God, God's authority is supreme. As what the Bible says in Job, mismisihub, mo niyang gideclare in 9:12, sakmito niya ang gusto niya ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas sa pagpangutana kaniya, unsa bay imong gibuhat? Wa gid tay katungod igsuon. Tungod kay kuhaon sa Ginoo gingon dira sa Biblia no, sakmito niya ang gusto niya ug walay makapugong ni ana. Because He is, He is the supreme ruler above all His creation. Wagi tay, walay makapangahas, mawagi mention dira ba, makapangutana kaniya, unsa bay imong gibuhat? Kung sakmito o kuhaon na sa Ginoo ang atong kinabuhi, bawion na sa Ginoo ang atong kinabuhi, agi pahulam niya sa atoa. Lagi ka mo ingon nga, Lord, ayaw lang sa, ano ba? Lord, mausa ni ka na, pwede nga nila nga edad ko ni mo kuhaon, Lord, di yun. Okay, once nga mauna na ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa imo, human na ang imong time nga gihatag sa Ginoo diri sa kalibutan, wag kay mahimo. Di ka makaingon nga anong imo man tong gitugot, Lord. Nganong nahitabo man ni Ginoo. So balik gyapon ta dira sa Job chapter 11 verses 7 to 8 nagiingon dira, makatukib ka ba sa mga misteryo ug sa pagkagamhanan sa Dios? Mas habog pa kini kaysa langit ug mas lalom kaysa Seol. Dili mo gayud kini matugkad. Labaw pa kalapad sa kalibutan ug sa dagat ang pagkagamhanan sa Dios. Wow.
Kung atong tanaw sa dagat, murag kuan na kaayo, limitado ra gid ato pananaw no. Kanagi, kung diri dahara gid taman. Pero ang pagkagamhanan sa Dios labaw pa kalapad sa kalibutan ug sa dagat nga iyang gihimo. So we cannot question God's authority sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Di ka makapangutana kung unsa gid ang iyang buot nga buhaton nga ri kanato. So instead of questioning God, first nga to ang pagabuhaton, gingon dira, stay on the potter's wheel. Just like kung nagtanaw ko sa video ba, unsaon paghimo og kanang pot, giday na siya apil ang tiil ba, naitang tamakan gani, nga para mooy mo patuyok sa katong wheel ba. So mo na ang og nagtanaw pud ko sa kamot sa kana ganing mag-shape sa usa ka pot, kana ganing careful kaayo nga kinahanglan dili gid magkasami-sami. So, ingana ba, no? So, same as sa itong kinabuhi igsuon, kana ganing ang Ginoo, naa na siya langtad na daan ba? Naa na siya kanang gusto nga buhaton sa atoa. But, kumutipasta, muhawa ta niya na magbuta sa itong kaugalingon, instead of staying in the potter's wheel, unsa may tabo sa atoa, maadto kita sa kalautan. Tungod kay ni biya naman ka. Kana ganing ni hawa naman ka sa kato ganing gusto nga ipatahak sa Ginoo sa imuha. Katong gidesign sa Ginoo nga mahitabo sa imuha. But kana ganing ang Ginoo merciful gihapon siya. Kay bisan pa man nagtanaw ko sa katong naghimo og pat, bisan pa man nga kana ganing naanay mga say masayop man gid na kay di man gid nimo makuan ba. So tanggalon to niya tong mga clay nga di na magamit. O iyang ipakilid og iyang i-shape og maayo kung unsa gid tong iyang gusto nga i-shape ato nga pat, ato nga kanang gusto niya nga himuon nga pat. So same as sa atoa, naay mga butang nga kung mo stay lang ta kung asa gitagana sa Ginoo sa atoa. Naay mga butang nga mahitab, naay mga circumstances nga allow sa Ginoo like mga problema o mga challenges sa kinabuhi nga iyang itugot aron nga mas mulig-on ta sa atong pagsalig ug pagtuo dira kaniya. Aron mas ma-accomplish sa Ginoo kung unsang iyang gusto nga i-shape sa atoa. So mo na nga pabilin ra gyud. Kay og mobiya na gani ka just like the Israelites, instead of pila ra to ka days ang ilahang paglibot-libot o pagbaktas dito sa kanaganing deserto, but it took them 40 years. Tungod kay nganuman nihawa man sila, nibiya man sila sa Ginoo, o nisupak man sila sa Ginoo. Pwede ra gyud to sa gingon pa di na maabtag 40 years. Batungod sa ilang pagkamasinupakon sa Ginoo, naabtan gid doon sila 40 years sa ilang pag-adto sa promised land. So all we have to do giingon dira sa Jeremiah 18:3-4, balikon nato. Busa miadto ako og dito nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og hulmahon og lain. So once nga mustayra ka sa patter sa kanang tighimog kulon, o especially sa ato ang Ginoo, pabilin ra ka kung unsa ang gusto nga ipabuhat nga ri kanato diha sa iyang mga kamot. So, mabuhat gud sa Ginoo, ma-accomplish gud sa Ginoo kung unsa ang gusto niya mahitabo sa atong kinabuhi. And giingon dira, God, the divine potter is sovereign. He is in total control. He can do what He wants and He always does what's just and right and appropriate. Tinuod gud na. Kita nga tao, masayop ta sa atong mga plano o pagabuhaton, but ang plano sa Ginoo always gud na nga just, right, and appropriate para sa iyahang mga kaanakan. When God is spinning us around on that potter's wheel, He comes across a lump of impatience. Sa to ang kinabuhi, sa diha nga padayon ang Ginoo nagahulma nga ri kanato, naay mga kinayahan nga kinahanglan tanggalon. Kani, impatience, pride, jealousy, greed, anger and bitterness, complaining and ingratitude. Ug daghan pa kaayo kung atong ibutang dira mo nagingon nga daghan pa kaayo kana ganing mga butang nga gusto kwaon sa Ginoo sa atoa aron makahimo siya sa pag-shape sa atoa kung unsang iyang gusto nga mahitabo sa atoang kinabuhi. When we work with God and stay in the potter's wheel, be moldable and flexible, then your character will come up higher. So kung ikaw sa una ay ani ganing walay pasensya, naay kasilos, o ron sana nga mga kinayahan, once nga mustay ra ka in the potter's wheel, ug mahimo ka nga moldable and flexible path, so then your character will come up higher. Diha na ka mo improve
sa imuhang character dira sa atubangan sa Ginoo. Second, nato na paspason dili ra sa oras diri. Gingon dira no nga be willing to change. So, instead of questioning God, be willing to change. That's what the Bible says in Jeremiah 18:5-8. Unya giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawan sa Israel ang gihimo sa tighimugkulon? Kamo ania sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimugkulon. Ako ang Ginoo may nag-ingon niini. Kung moingon ako nga akong ibton, gubon o laglagon ang usa ka nasod o gingarian, ug gunya ang maong nasod maghinulso sa iyang pagkadaotan, dili ko ipadayon ang ginahuna kong buhaton. Mao ni gusto sa Ginoo. Nga kanaganing for us nga mahimo ka nga nakay willingness nga magbag-o. Yes Lord, mao ni imong nakita nga kanaganing imperfection sa akoa. So baguha ko Ginoo, kuhaan ni mga necessary things sa akong kinabuhi nga mga character nga dili maayo dira sa tubangan sa Ginoo. Mao ni gusto sa Ginoo sa atoa. None of us like uncomfortable situations. Like seeing the person that irritates you, kana gyud ka nang maglagot jud ka nga naitaw nga dinhi mo ganahan ba. Mo nang dili jud ka komportable ni ana o kanipod confronting other people nga naa kay gusto nga i-confront sa iya pero masay magduha-duha ka ba. O gingon dira speaking in front of many people o sana ko dira kani nga wali usa jud ko nga naigo. Gingon kana gining speaking in front of many people. Pao gina akong pinakakuan gyud nga Lord. Pero nga nung gitawag man ko nimo nga pastora, managingon nga natungod kay naay gusto ipabuhat ang Ginoo sa ato. All we have to do is to follow gyud. Ayan, wala na laing daghang pangutana. So gingon dira, sometimes we just want God to change our situations rather than facing it. So mao na tong gusto nga Lord pwede iusban ni. Instead, og ato nang i-face nga unsa na nga mga uncomfortable situation nga gitugot sa Ginoo. If God is not removing it, that means we must need it. Kung wala nagikuha sa Ginoo, siguro patakapasar ni ana. Kasi may nga maka, Lord, kuhaan ni nga pagbati. Lord, pwede ko, ayaw na ko pakitaan nga tao. Kaya maglagot lagi ka. So if God is not removing it, that means we must need it. Kana nga tao mo'y gamiton sa Ginoo nga kana ganing mas motaas sa imong pasensya, mas mahigugma ka sa mga tao nga dili nimo ngayon higugmaon. So ayaw ing na ang Ginoo sa imong pagampong, Lord kuhaan ni, but instead Lord tagay kog kusog o tagay kog kaisog nga maka-overcome niini nga mga mga struggle sa kinabuhi. In Romans chapter 9 verses 20-21, apan kinsa ka man nga makiglali sa Dios, tawo ka lamang. Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon, ang usa mahalon ug ang usa baratohon. Wagid mo nang dita ka reklamo nga naay dato naay pobre. Tungod ka ang tanan, naagi katuyuan. Ug ang Ginoo ra gid nakasayod ni anang tanan. Gingon dira, God is more interested in changing us than He is in changing our circumstances. Mao nay pinaka gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atoa. Dili kay kana ganing gusto nato nga usbon ang mga circumstances nga nahitabo sa atoa. Patang gusto sa Ginoo, He is more interested in changing us. Nga makita sa Ginoo nga willing ka nga magbago. Thirdly, last, ingon dira, keep improving. So instead of questioning God, ang ikatulo nga gingon dira is keep improving. So when we allow God to change us, dira na pod ta mo improve. Pero og dili gani ka mo tugot, gani ka ganahan nga mo na ibuhaton sa Ginoo sa imuha, dili ka mo improve. Just like sa ako okay naman ko nga maglidog pasalamat. Diha ra jud ko nga okay na ko, komportable na ko, mao na akong comfort zone. Pero pag ingon na mawali ka. Lord, murag, nako na po ni nga, kana ganing pagkuan ba? But, I thank the Lord, tungod kay mao po na ang pamaagi nga ma-improve po ko. So, sa gingon pa nako, maulo ko matubang sa kadaghanan, but the time nga, i-allow God, nga kana ganing mo shape po sa ako nga character, sa ako nga personality, kaya ako ang personality po, diri ko malingkod skilled. Nagingon. But, I've seen kung unsa po ang gibuhat sa Ginoo sa ako And we allow God to change us, and we are willing to change, and when we are willing nga mahimo ka nga magbago para sa kaymayaan sa Ginoo, kung unsang iyang purpose sa atoa, dira kita mo improve igsuon.
And as what the Bible says there sa Philippians 1:6, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios, diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Wow. Padayon gyud ang Ginoo nga nagapamuhat sa aton kinabuhi. So padayon ra pud ta nga mutuman kung unsay ang gusto ipabuhat nga rika nato. Many people want to improve themselves, but as Christians, our goal is not just self-improvement. It is spiritual growth according to God's will. Mao nay gusto mahitabo sa Ginoo sa atoa. Gingon dira, instead of questioning God every time we face challenges and difficulties in life, our job is unsa? Recognize that every challenges, delay, inconvenience, offense is an opportunity to be refined. Mao gyud na ang pinaka-importante igsuon nga atong buhaton. Instead of mangutana tas Ginoo nga Lord, nganong mao man ni ang nahitabo, nganong gihimo man ni nahitabo man ni sa akong kinabuhi. But for us, ang ato raging mabuhat is to recognize that every challenges, delay, and inconvenience or unsa pa na ang gitugot sa Ginoo, it is an opportunity for us to be refined. But og dili gani, og magpagahay ka sa imong ulo, ang mahitabo kung ikaw nga patter, kani nga pat murag di jud madah, di na gid madagbag o. So mahitabo ilabay jud ka. Ay wa naman kay pulos. So mao na no. Gingon dara sa 1 Peter 1:6-7, busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga magantos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo, ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. So manay giingon nga angay giday natong ikalipay ang unsa? Ang mga pag-antos or unsa man ang mga gitugot sa Ginoo nga mga kalisdanan niini nga kinabuhi. Tungod kay pinaagi ni ana, dira gid ta nga mas mo grow sa ato ang pagtuog pagsalig dira sa Ginoo. Batok magsigi kag pangutana, Lord ngano man ni ug dili ko ganahan ani kuhaan ni Lord, dili ka motubo igsuon. Ug dili pod ang Ginoo makahimo sa pagpadayag sa iyang gahom nga ri sa atong matagos sa kinabuhi. The good news is, you are not a finished product. Di, pagyud ka. God is still working on you. Manigingon nga, daghan pa. Sa tuang kinabuhi, daghan pa kaayong gusto nga usbon o gusto nga ipabuhat ang Ginoo sa tua. If you have that ganing heart nga nakay willingness nga modawat ni anang tanan, nga walay pagpangutana o pagduha-duha sa Ginoo. So ang Ginoo makahimo gayud sa pagpadayon, sa pag-shape, pag-refine sa atoa. Kung unsa ang gusto niya mahitabo sa atoang kinabuhi. Just stay in the potter's wheel, keep improving, and be willing to change. Manang giingon nga kung magpabilin lang yun ka, dara sa potter's wheel, ug mahimo ka nga nay kasing-kasing nga kanaganing willingness nga magpabag-o sa Ginoo kung unsa man ang mga butang nga kinahanglan tanggalon, kuhaon sa Ginoo sa atoa. Dira kita mo improve po digsuon. So lastly, illustration, gingon there, one day a farmer's old donkey accidentally fell into a deep well. The donkey cried out loudly for help. The farmer felt sorry for the donkey, but realized the well was too deep to rescue him. So mo na the farmer's old donkey asaman accidentally fell into a deep well. Nahulog dito sa usa ka balon o sakto ba ko balon. After thinking for a while, ang farmer naguna-una, the donkey is old anyway. Instead of saving him, I might as well bury him and close the well. Kaluoy sa donkey. Anong giingon nga, tungod kay tiguwang naman, ang una-una sa farmer, o sa pamamahimo ani, yan na lang gito, kanon ka na ganing, kasi magaguhago pa siya kuha ato nga, grabe man kalawom sa well. So, ang iya is, yan na lang to ilubong
So, unclosed the well. Gingon dira. So, the farmer grabbed a shovel and started throwing dirt into the well. At first, the donkey panicked. Of course, ang donkey, lo'y po kayo, labi nagtiguwang. So, nagpanic siya dito sa ilawom. Why is he burying me? This is unfair. So, manay gikawan sa donkey una-una. But then, something amazing happened. Each time dirt fell on his back, the donkey shook it off and stepped up. So sa gibot sa donkey, sa diha nga nay mga hulog nga dirt or mga yuta baron nga gitagak dito sa farmer sa sulod sa balon, ang iya instead nga magpuyo ra siya nga wa siya buhaton nga mawadan siya paglaom nga mao na lagi mamatay na lang siguro ko. Patayang gibuhat iyang kana ganing papaan iyang likod o aron nga makasaka hinahinay siya nga makasaka sa well. The more dirt that was thrown, the higher the donkey climbed. Instead of letting the dirt bury him, he used it to rise up. After a while, the well was full of dirt and the donkey stepped out and walked away, completely free. So, grabe no, instead, nga sige siya pangutan ng anong nahitabo mani, anong dugay na manunta ko, nga iyahang binuhi, pero anong gilubong naman lang ko sa likay tiguwang na ko. But instead, nga mo na ang iyang buhaton, nga masigi siya pangutana, magsigig bagot-bot dito sa balon, ilawom sa balon. So, iyang gibuhat, katong mga dirt, mga yuta, nga gitagak sa farmer. So, iyang gibuhat is iya tong ginahinay, nga mautoy na, mora po to'y, kanagining naghatag og paagi sa iyaha, nga makagawas siya dito sa balon. So, completely free. So, sometimes life throws a dirt at us. Troubles, disappointments, and trials. We can either let it bury us in complaints and doubts or shake it off and step up. Maugid na. Naay daghan pa nga mga butang nga kanaganing kining atong kinabuhi nga atong masinatian ron sa mana nga mga kalisdanan. But depende ra gid sa atong reaksyon kung magreklamo bakas Ginoo, masigi kag pangutana. All you have to do is shake it off and step up, just like what the donkey sa iyang gibuhat. Instead of questioning God, trust that every difficulty is an opportunity to grow. Kana gyud. Instead nga magsige kag pangutana, ay na lang jud kay wa gyud gihapon kay mahimo, nahitabo og gitugot naman na sa Ginoo. Saligi na lang that every difficulty it is an opportunity for us to grow. When life gets tough, don't let it bury you. Shake it off and step up. So, sa to ang kinabuhi karon igsuon. Nagsige ba kag pangutana gihapon sa Ginoo nganong man ni Lord? Anong naingani naman ko? Nganong mao man ni imong gitugot o nganong mao man ni imong kana ganing nganong mao man yang nahitabo sa ako But let us all remember nga katutanan naagi katuyuan for us to grow and for us nga mahimo ta nga kana ganing ma-refine or ma-shape og maayo sa Ginoo just like sa magkukulon. Nga kung unsa iyang gusto ibuhaton sa katong pat, siya ra gyud magbuot ni anang tanan. So kung naay kuhaon nato nga mga clay nga walay gamit tanggalon, so aron nga mas manindot pagyud ang iyang gusto nga hulmahon, kuhaon gyud niya og dili ka makabuot ni ana. So just like sa tua, niini nga kanang sitwasyon sa atong kinabuhi karon, unsa man ang mga butang nga kanaganing kinahanglan pakuhaon sa Ginoo. Mga unnecessary nga mga butang nga kinahanglan kuhaon sa Ginoo sa atong kinabuhi. For us nga mahimo ta nga ma-refine ug mo grow ug kay mo improve sa ato ang pagkinabuhi niini sa kalibutan. Just allow God nga iya nang tanggalon ug buhaton sa ato. Tungod kay sige kag pangutana sa gingong panako, dili gihapon ka mo grow. So just like sa ako personally, I thank the Lord for all the kanang mga tanan nga mga kasinatian nga yang gitugot sa akong kinabuhi. Tungod kay through ni atong tanan, makaingon jud ko nga thank you Lord. Tanaw mo hilak na lagi. Makaingon jud ko nga thank you Lord tungod kay pinagi ni ato nga panghitabo, mas the more ko nga kanaganing ni step up. Nga Ginoo, kani akong kinabuhi dili na gid ni ako. Mana jud ko sa Ginoo tungod kay as what you all know, I've been ganing na operahan ako kaduha jud. Sumo na nga kung ikaw tao moingon jud ka nga Lord ngano man, hapit na jud ka mamatay ba, 50-50 na jud ba. Pero niana jud ko sa Ginoo nga salamat kayo Lord. Nga imo tong ganing nahitabo to sa ako tungod kay mas the more nga nidako akong pagtuog pagsalig sa Ginoo.
At that time, wadyo ko ni Kwan sa Ginoo nga Lord, nga naman ni. Sa time nga nana ko sa operation table, ang ako yung ginahuna nga Lord, imo ang akong kinabuhi. Lami kay pangutana ba nga naman Lord, but I thank the Lord nga kanaganing through ni ato nga mga experiences, mas daw more nga napadayag sa Ginoo nga iyang gahom sa akong kinabuhi. And this time, mahanadyo ko nga Lord, padayon ka nga magahulma sa akong kinabuhi. Same sa ato ang Ginoo padayon nagahulma sa atong kinabuhi. If naay mga butang nga iyang itugot, naay mga butang nga iyang gitugot, all you have to do is to thank God. Tungod kay na siya'y katuyuan niya ng tanan. Tanawan na, sige na ko gilak, sugdan. Sorry kayo. Bita no? So this time, whatever nga mga circumstances, difficulties or uncomfortable situation nga itong giatubang, just thank the Lord. Nga Lord, himo ning gialaw tungod kay na kay gusto nga ipurma sa akong kinabuhi. Napakay gusto nga ipatahak sa ko, kay gusto nga ipadayag sa akong kinabuhi. This time, let's just ganing ayaw na pagsigig pangutana. All you have to do is to trust and depend kung unsa ang gahom sa Ginoo nga nagapamuhat sa imong kinabuhi. Let us pray. Father, we thank you, Lord. This time, Ginoo, pinaagi sa imong mga pulong nga ikaw gayud nagapahinumdum hari kanamo. That in this life, we may face different struggles, O God. Bisan unsa man nga mga circumstances, mga problema Ginoo nga among masinatian niini nga kinabuhi. Nakasayod kami nga kaning tanan imong gitugot aron mahimo gayud nga mas mo grow pa kami sa among relasyon dira kanimo. Allow us Lord nga mahimo gayud nga nay kasing-kasing nga magbago kung unsa man ang mga butang o mga kinayahan nga ang angayang baghoon sa among kinabuhi. And thank you Father God, thank you Lord Jesus nga ikaw sa kanunay sa matag adlaw nagapamuhat gayud ug naapay daghan nga mga butang nga imong ipadayag nga kanamo. All we have to do Lord is magpabilin lang gayud kami dira sa imong mga kamot. And be willing to change ug mahimo kami nga mas ma-improve pagid sa among pagkinabuhi niini nga kalibutan. Thank you so much, O God, sa imong mga kanakan nga niya karon ug bisan pa man sa mga kaigsuonan nga nagalantaw online, kauban sa mong panimbahon. Salamat o Dios nga niini nga mga pulong dili gayud masakmit sa among kaaway. But kani gayud magapabilin ug mutisok gayud sa among nahuna ug kasing-kasing. Mas the more pagayud kami Ginoo nga magmadasigon sa among pagpangalaga dira kanimo, knowing nga ikaw ang Dios nakasayod na daan kung unsang may tabo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ikaw sa walay katapusan niini nga tibuok nga kabuntagon ug bisan pa man niini nga tibuok nga adlaw sa among panimbahon O God. Wala kami lain nga gipasalamatan ug gipasidunggan gayud niining tanan, da lamang gayud sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag. Katong nakatabok na ang mga Israelites sa Canaan, for many years nakig-battle pa sila sa mga dwellers ato nga lugar. But eventually nasubjure pud ang Canaan ug nakonquer sa Israelites. Dili pa man to tanan ilang nakonquer. Kay masig namatay na si Joshua, naabang niya po yung mga lugar nga wala pa na nasubdue. Pero gibahin-bahin na sa dapit ang lugar sa mga Reubenites, ang lugar sa mga Gadites ug uban pa nga mga tribo. Pero na isa ka tribo nga walay allotment. Kabalo mo unsa nga tribo? Ang mga Levites. I'd like to read in Joshua 13 verse 14. Moses did not assign any allotment of land to the tribe of Levi. Instead, as the Lord had promised them, their allotment came from the offerings burnt on the altar to the Lord, the God of Israel. Kung maghuna-huna ka ba, dusi mo ka magsuon, silang tanan, naiyuta o imuhan ni nga portion, iyahan ni, imuhan ni, kini. Yun ay isa. Pero kung tanawin mo, dili gid luoy ang Levites. Imagine tanan offerings, naiyilahang portion.
the best of the land, ilang matagamtanan, ilang makaon. And when you come to think of it ba, God Himself promised to the Levites nga, I will be your portion. And if we truly understand what that means I will provide for your daily food. Dili mo makabsan, dili mo magutman mga Levites, o wala mo'y yuta, di mo kinahanglan maghago ng mag-farming, kay kamo ang dadan. That's what He meant when He said, I will be your allotment. And ang atong Ginoo, dili gid pobre. Dili gid ka nagaling, agoy, tingbits man siguro ang Ginoo. Di gyud, wa gyud tingbits. Always in abundance. And when God said, I will be your allotment, that means, walay need ninyo Levites nga dili ma-meet. So I pray ba, we take comfort ana nga when God promised to the Levites that I will be your allotment, wala gid baya siya ni fail ana. The Levites had always been provided for because God was their allotment. I pray nga, we take comfort, we take courage, and we take strength from the fact that the Lord will always provide. Munang dili nato ihikaw para ang unsa ang sa Ginoo ato yung ibalik para sa iya. So I pray you brought God's tithes and your offering this morning. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you. Because when you said you will provide, you did, and you always do. Never gid a time, Lord, will come nga makaingon mi nga imong gipasagdan. That has not happened, it will not happen, and it will not start to happen. And we take comfort, Lord, sa imong faithfulness of goodness. May it be, Lord, nga as imong mga anak, willing mi musunod o willing mi mo-glorify sa imong name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. To the online worshipers, the QR code of the church is on the screen. Pwede ra kayo mag-transfer sa tithes and offering. And then here's the church, ang box nasa front. To God be the glory.